take a cold hard look at the world now. Hold my hand out, got a plan now. I'ma help be the change cause I can now. Here I stand now, take my hand now. No pain, no gain, no shame. Work hard, play hard, okay. I think I get it now, don't wanna let them down. I'ma take the ground. Hello kila Gino Works, Alvin Olores, at Julius San Andres. Salamat sa inyong suporta mga kaprakti. Prove everything, say what you mean and believe in your dream. Find that thing that you love that you... Ang body recomposition o yung pagtutunaw ng taba at pagpapatubo ng muscle ng sabay ay totoong mahirap gawin, lalo na sa mga kagaya nating mga ordinaryong tao, dahil talagang gagastos ka dito at medyo mabagal din ang makikita mong resulta, lalo na sa mga taong sobrang payat. Pero para sa mga taong mataba o mataas ang porsyento ng kanilang body fats, merong isang paraan upang magawa mo yung body recomposition sa mabilis na paraan. Ito ay ang paggawa ng intermittent fasting. Pero bago yan, please subscribe, like, and share, at pakiclick niyo yung notification bell upang lagi kang updated sa aking mga videos. Thank you! Yeah, sometimes think you're better off dead now. Fuck that, yeah you heard what I said now. Don't cop. Maraming klase ang fasting. Para sa mga di nakakaalam, ang ibig sabihin ng fasting ay ito yung panahon o oras na wala kang iinumin o kakainin na nagtataglay ng calories. Lahat ng pagkain ay may taglay na calories. Ibig sabihin, lahat ng may calories ay hindi mo pwedeng kainin o iinumin sa oras na ito. Kaya karaniwan sa mga gumagawa ng fasting ay tubig lamang ang iniinom, dahil ito ay nagtataglay ng 0 calories. Pero may tinatawag ding dry fasting. Ito naman yung klase ng fasting na kahit tubig ay hindi ka pwedeng uminom at kumain sa mga oras na ito. Isa sa mga kilalang klase ng fasting ay ang intermittent fasting. At dahil nasubukan ko na rin ito, ay masasabi kong napaka-effective pagdating sa pagtutunaw ng taba, kaalinsabay ng pagpapalaki ng muscle. Take a cold hard look at the world now. Hold my hand out, got a plan now. Bukod sa body recomposition, maraming benepisyo ang pagsasagawa ng intermittent fasting. Gaya ng maiiwasan mo ang maging obese o sobrang katabaan, pinabababa rin nito ang blood sugar at pinapabagal ang pagtanda ng tao at iba pa. Pero ilang oras ka ba dapat mag-fasting? Para sa mga health conscious o gusto lang ay magandang kalusugan, ideal dito ang 12 to 14 hours na fasting. Halimbawa, kung ang huling kain mo sa araw na ito ay alas 8 ng gabi, dapat mag-aalmusal ka kinabukasan ng alas 8 ng umaga o hanggang alas 10 ng umaga. Pero ang pinaka-ideal dito na ratio sa intermittent fasting ay 16:8. Ibig sabihin 16 hours kang fasting at 8 oras naman ang oras ng pagkain mo. Kung ang habol mo sa fasting ay pumayat o matunaw ang iyong taba sa katawan, pwede na itong 16:8 ratio. Pero kung gusto mo ng mabilis na resulta, mas mahabang oras ng fasting mas maganda. Yung iba nga ay isang beses lang kumain sa isang araw o tinatawag ding OMAD o 1 meal a day. Sa kabilang dako, hindi porket nag-intermittent fasting ka ay pwede mo nang kainin ang bawat maibigan mo pagdating sa oras ng kain mo. Mawawalang saysay ang lahat pag ganyan. Isipin mo, halimbawa, kung dati ay 2,000 calories ang pumapasok sa katawan mo at ngayong nagpa-fasting ka na, ay 2,000 calories pa rin ang nakukuha mo. Pareho lang, di ba? Kaya hindi ka talaga papayat niyan. Kahit 100 to 200 calories lang ang ibawas mo kasabay ng fasting, sigurado ang mabilis na pagpayat mo. Sa totoo lang, araw-araw tayo nakakagawa ng fasting. Alam mo ba yon? Halimbawa,
Huling kain mo kahapon ay alas 8 ng gabi. Tapos, nag-almusal ka kanina ng alas 6 ng umaga. Mula alas 8 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga, kinabukasan ay fasting na ang tawag doon. Dahil wala kang ininom o kinain sa mga oras na yon. Dahil ikaw ay tulog. At alam nyo rin ba na kaya tinatawag na breakfast ang almusal o unang kain mo sa araw na yon, ay ibig sabihin nito ay katatapos mo lang mag-fasting? Breakfast. Ibig sabihin, tinatapos mo na yung fasting mo mula alas 8 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga kinabukasan. E paano kung mag-aalmusal ka ng alas 12 ng tanghali? Breakfast pa rin ba ang tawag doon? Oo, breakfast pa rin yun. Sa halimbawa natin kanina na alas 8 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga na fasting, kung saan meron kang 10 oras na fasting, pero ginawa mo itong 16 na oras, ito ay magiging alas 8 ng gabi hanggang alas 10 ng umaga kinabukasan na fasting. Dahil nasanay yung tiyan mo na alas 6 ng umaga ang breakfast mo, pero hindi ka pa pwedeng kumain sa mga oras na ito. Dahil nga, alas 10 ka pa dapat magka-almusal para magawa mo yung 16 hours fasting. Kukuha ng lakas o energy ang katawan natin sa mga taba natin sa katawan. At dahil dyan, matutunaw ang taba natin dahil ginagamit ito ng ating katawan. Kasi nga, wala ka pang kinain na mapagkukunan sana ng iyong energy. Kaya talagang mapapabilis ang pagpayat mo sa intermittent fasting o IF. Ito na yung inaabangan ng marami, kung paano nakakatulong ang IF sa body recomposition. Kung ito ang body goal mo, magbabawas ka lang ng konting calories sa isang araw. 50 to 100 calories ay sapat na. Ibig sabihin, huwag masyadong marami ang pagbabawas mo ng pagkain. At dapat, at ito ang mahalaga, karamihan sa mga calories na kakainin mo ay mula sa protein, gaya ng manok, isda at itlog. Ito ay upang lumaki ang muscle mo habang nagtutunaw ka ng taba. Kaya pwede rin itong tawag intermittent fasting na low carb, high protein diet. At syempre dapat nag-workout ka para ma-stress yung muscle natin, dahilan upang lumaki ito sa katagalan. Tandaan, kapag ginawa nyo ang intermittent fasting, habang naka-fasting ka, tinutunaw nito ang iyong taba ng paunti-unti. At kapag oras na ng kain nyo, dapat kalkulado mo pa rin ang iyong mga kakainin. At karamihan sa mga pagkain nito ay protein, dahil makakatulong ito ng malaki sa paglaki ng iyong muscle. At lagi kong sinasabi, ang paglaki ng muscle ay hindi nakukuha sa pagbubuhat lamang, dahil kailangan mo rin dito ng sapat na tulog at tamang pagkain. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless! Round two, what's in your head now? Sometimes think you're better off dead now. Fuck that, yeah you heard what I said now. Don't cop out, make a plan instead now.